Anong balak mo sa birthday mo? Hindi ko alam eh. Batanes kaya tayo? Dulo ng Pilipinas? Sige, ayos yan. Book ko na ah. Let's go! Good morning, Caramel. Stand up na yun. Uy, stand up. Ano yung stand up? Stand up. We have arrived! Pasco Batanes. Let's go. Baggage claiming na tayo. Nasa dulo na tayo ng Pilipinas, pare. Ha? Northernmost, pare. Hindi na to. Hindi na to kapari-pare. Ayun pare. Ayun, that's na yung map nanay, oh. Ano yung nanay? Mga nanay mo. Opo. Pero wala pa po siya kaya na yun. Mula Batanes Airport ay napakalapit lang ng accommodation namin. Wala pang 5 minuto, nandito na kami. Dito kami nagstay sa Casa Domingo. Part 2 ng package na kinuha namin kasama yung mga travel and tours dito sa Batanes. So first stop namin ngayon is kumain. Hindi pa dahil hindi pa kami nagla-lunch. So nandito na kami sa Ibatan Pension House or Pension Ibatan. So dun sa accommodation namin, dito kami tinuro. So ito yung place. Java rice. May bulalo. Hindi ako makakapagtimbang. Inaano ko lang. Adobong puti. Ay, adobong toyo. Lunis. Stop na sabaw. Wait na lang. First meal of the day. Of the stay. First day of First day of the meal. Unang kain natin. Unang kain sa Batanes. Kasi po, first day pa eh. Register muna tayo ng DNF para sa drone. Yeah. Pero magkakaiba po ba ang bayad? No? Depende sa drone? O iisa lang naman siya? Actually, hindi naman nila hinihiling kung anong Magkasi. pero hinihingi lang nila yung ay yung Operator. ikaw. Ako. Matagal na ho kayo nagpapalitan. Siguro na po, mga mag-iisang taon pa lang din. O bago-bago po. Hindi man sana. Saktuhan lang naman po. Baba lang muna dito. Sige po. Park na lang. So
dito tayo magpaparegister ng drone natin para pwede tayo magpapalipad dito sa sa Basco, Batanes. 1,000 pesos for the registration or permit para makapagpalipad tayo ng drone, tapos 500 pesos naman para sa sabtang. Let's go. Permit to drone. Meron naman daw pag. So yun guys, nakakuha na tayo ng permit. Ang binayaran natin is 1,000 pesos for the 5-day stay natin. Pero pwede rin actually kung mahaba yung stay nyo dito, ano ba, 1 month kayo, 1,000 pesos pa rin babayaran. Nakapag-secure na tayo ng permit. Okay na. Ayun sir, nakita ko na. Nandun sila. Secure na yung permit natin for 5-day stay. Tinulungan tayo ni Kuya Albert na mag-register sa DNR. 1,000 nga na yung binayaran natin. Pero may 500 pesos pa tayo babayaran sa sabtang. 500 pesos pa tayo babayaran. Bali total is 1,500. Pero yung sa sabtang yata is per day. So first stay mo doon. So parang matagal ka doon sa sabtang. Depende kung ilang araw ka mag-i-stay. So ngayon, naghahanap lang kami ng mga pwede namin gawin pa dito. May ano din dyan, Lods. Ano yun kuya? Ludes? Yung kainan? Yung ramen. Okay. Hindi rin kayo walking distance sa niya. Sige. Salamat ka, Albert. Good morning. Our breakfast for today is tuna. Tuna ba yan? Okay. Ba't isa lang? One lang. Second day here in Batan Island. So today, lilibutin namin yung North and South Batan. Pupuntahan namin yung mga tourist spots dito. Like yung lighthouse. So dito pala meron 3 lighthouse. And Naidi Lighthouse, Tayo Lighthouse, saka Ivani Lighthouse. So 3 silang lighthouse na meron dito sa Batan Island. And tomorrow, punta kami na Sabtang Island naman. Kanina medyo malakas yung ulan pero buti na lang kahit papano. Nag-subside na siya. Ulan. Clear skies. Clear skies na tayo. Ito pa si Xiaopao. Sleepy pa. Ating piloto for the day. Good morning po. Good morning po. So lahat po first time po dito sa Batanes. Hindi po. Meron pong may nanggaling na. Meron na po. Ito po ang dalawa. Ayun, so kayo na po Ang active. kayo na po ang magiging guide natin. Good morning po. Ayun, so kuya. so para po sa mga sa mga baguhan po or sa mga first timer. So a brief information lang po about Batanes. So ang Batanes po is composed of 11 islands and 3 lang po dito yung inhabited. Namely yung Itbayat, and then Sabtang yung po yung pupuntahan nyo for tomorrow, and then itong Batan Island. So yung Batan Island is meron po siyang 4 na municipality o munisipyo. Si Basco, which is the capital of Batanes, or dito po yun. Ang tawag po sa amin is Ibatan, kayo po is Ipula, yung mga local tourist. And then pagka mga
foreigner naman po, kahit itim, puti, or anywhere na country po sila nanggaling, ang tawag po namin sa kanila is iputi. Kahit itim, iputi pa rin. At least, di ba? Okay, so, Rolling Hills! So welcome sa Rolling Hills ng Batanes. Solid. Ganda lang. Yung mga baka ba. Isang kita dito. Yung lighthouse dito. Dulo. Punta natin mamaya. So nandito kami sa eastern side ng tour namin. So ito yung parang third destination namin. And here, so makita niyo yung ito yung Balugan. So eastern side or western side pala ng Basco Batanes. And meron siyang mga pebble rocks dito, lalaki. Ang lakas ng alon. Medyo malakas yung alon ngayon. And yung panahon dito, lalakas, hihina yung ulan. Pero may mga part na katulad doon, medyo maaraw. Dito medyo yung ulan. Kulimlim ng konti. Pero goods naman kasi pa rin. Hindi ganoon sumasakto na pagbaba namin. Nawawala yung ulan. So itong Irayan is vulkan talaga siya. sa volcano po siya, active volcano. Dati dormant po, pero pumutok po si Mount Pinatubo, naging active na po siya. Mga dormant kasi ginawa na active. Pero para sa akin, pag active, mayroong activities talaga yung mga wildlife, lumababa, hindi kaya natutuyuan, or may hot spring, hindi kaya na mamatay yung mga trees po dyan. So hindi naman siya sa ganun. So okay lang na kahit ng turbo na active, wag lang siyang Puputok talaga. Etong part na yan, kuya, swimmable ba yan? Pwede bang maligo dyan? Medyo sa mga spearfisher. Spear Yung mga marunong talaga. Kasi yan pagbasa yan, madulas talaga. Ma-aksidente ka. Ay, yung mga nagda-dive na nag-spearfishing. Tapos yung na yan, kuya, biglang lalim siya or hindi naman mabato lang? Medyo gradual ng konti. Hindi naman siya as in gradual, pero may iba dyan na portion na Biglang lalim. Dali doon sa part po ng Mahataw, yung kanilang mayroong isang leader dyan na siya yung nagplalaot. Tapos pag wala pa siyang nahuli, yung mga ibang members, bawal mo nang pumalaot. May Ano, isang parang alay, belief po nila. ganun. Yes. May inaalay din po sila na black animal, any kind of black animal. Usually ang kinakatay po nila doon sa ritual na yan. is Kambing. Baboy po. Baboy. Kasi mas... Wala tayong tumama. Ang dami yung Pero pwede yung kambing, kahit na ini Basta black itim. animal. Japanese tunnel. So dito nagtatago yung mga anong meron dito dati, kuya? Ginawa yan na serve as hideout Ah? ng mga Japanese during World War II. So dito pala nag-hide yung mga Japanese daw during World War II, and may mga pit viper na mga nagpapahinga din daw dito. So right now, may mga tubig siya. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung tubig, pero pwede pa pumasok yata doon. So merong 5 entrances ang Japanese tunnel. So isa to sa mga tunnel na pinapasok or pwedeng puntahan. So yun nga, merong mga tubig pa ngayon. So hindi tayo makapasok or medyo baka delikado. Matapos ang digmaan, ang tunnel ay iniwan at hindi na ginamit. Ngunit nanatili bilang tahimik na saksi ng digmaan at paghihirap na naranasan ng mga mamamayan ng Batanes. Ang Deep Naisipuan Japanese Tunnel ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Batanes at nagsisilbing paalala ng katatagan ng mga Ibatan. Gayon din ng kahalagaan ng kapayapaan at pag-alala sa mga aral ng nakaraan.
Sunod namin pinuntahan ang Tukon Weather Station. Ginamit ito upang subaybayan ang lagay ng panahon. Partikular ang direksyon ng hangin, bagyo at iba pang kondisyon na mahalaga sa pagpaplano ng operasyong militar at paggalaw ng mga eroplano at barko. Dahil ang Batanes ang pinakahilagang lalawigan ng bansa, napakalaga nito sa mga Hapones bilang sentro ng impormasyong pangpanahon. So, yung Mount Carmel Chapel, ito yung isa sa mga naapektuhan nung nagkaroon ng matinding bagyo dito sa Pasco, Batanes. So, right now, nire-renovate pa nila yung church. So, yan, may makita pa yung mga scaffoldings. Naayos pa. So, ngayon, nire-repair pa nila yung Mount Carmel Chapel. Pero before, napakaganda nung base din sa mga na-research namin or nakita ko dati sa mga photos, napakaganda nung chapel na to. Kasi, Kaya ka din sa papagtagal mo to. Kasi ikaw, tsaka si Jen. awa! Dahil medyo maulan nung unang pumunta kami dito, binalikan na lang namin kinabukasan. At dito, nakita namin ang 360 view ng Pasco, Batanes.
So ito yung isa sa mga lighthouse dito sa North Bataan na pwede nyo bisitahin. Medyo pwede nyo puntahan. Wala dito. Pwede kayo akitin. Sobrang lakas ng hangin dito. So kung magpapaliman kayo ng drone, medyo ingat lang. So kung medyo maluluin kayo, dapat sa malakas na hangin. Grabe. Pagkakit na dun sa pinakatuktok ng lighthouse ito, lakas. Basta ginagawa mananala. Sinubukan ko magpalipad ng drone kanina gamit ng DJI Mini 4 Pro natin. Kaso, hindi talaga kinakaya. So, hinahangin siya dahil maliit nga lang yung drone natin. So, hindi siya advisable. Sobrang lakas ang hangin. Tinatangay talaga yung drone. Kaya, much better, huwag nyo i-risk kasi kawawa yung drone nyo. Okay, let's go.